Assalamualaikum everyone. I'd like to share with you. So gusto kong ibahagi sa inyo ito ang ibang paksa hinggil sa bahagi ng pangungusap, ayos ng pangungusap at sa kayarian ng pangungusap. So I'm your friend, Brother Joe Ars. So I hope na parang balik-aral lang natin ito kasi nung nasa senior high school kayo, nasa junior o kahit nasa elementarya na talakay naman ito. So bilang mga Filipino major, so balikan natin uli. So ano-ano itong mga bahagi ng pangungusap? So meron tayong tinatawag, kung naalaala pa niyo, ang paksa. Sinasabi na ang paksa ay bahagi ng pangungusap na pinagtutuunan ng pansin sa loob ng pangungusap. So ang pinagtutuunan ng pansin sa loob ng pangungusap ay tinatawag na paksa. At maari itong tao, hayop, bagay, lugar o pangyayari na gumaganap ng kilos o pinagtutuunan ng diwang isinasaad ng pandiwa. So yun yung paksa. Ang halimbawa nito, nag-aalaga si inang ng baboy at manok. So pasensya na sa baboy kasi nasa hayop, okay lang man siguro. So once again, nag-aalaga si inang ng baboy at manok. So, ang tinutukoy dito, ang nakasulungguhit ay nag-aalaga. Nakuha natin? So, ito yung pinag-usapan. Ito yung pinagtutuunan ng pansin sa loob ng pangungusap. Sinasabi nga natin, maaring tao, maaring hayop, maaring bagay o pangyayari na gumaganap ng kilos. So, nag-aalaga. Then, meron ding namang paksa na nasa kahulugan ay siyang layon ng kilos na isinasaad ng diwa. So, ang paksa pwede rin na ang kahulugan ay siyang layon ng kilos na isinasaad ng pandiwa. Halimbawa nito, inaalagaan ni inang ang baboy at ang manok na iyan. So, inaalagaan, kilos na isinasaad ng pandiwa. Then, pinapakain ng masarap na pagkain ang mga taga-nayon, ang mga turista. So, pinakain, layo ng kilos na isinasaad ng pandiwa. So, yun yung paksa. Then, maaari ding ang paksa ay lugar o puok na ganapan ng kilos sa pandiwa. So, puok, ganapan ng kilos sa pandiwa. Halimbawa, pinagpaksiwan ni nanay ang bagong palayok. So, pinagpagsiwan. So, ulitin natin, maaari ding lugar o hayop na ganapan ng kilos sa pandiwa. So, pinagpaksiwan ni inang ang bagong palayok. Then, mayroon tayong tinatawag na buong paksa. Ang buong paksa ito ay bahagi ng pangungusap na pinag-uusapan kasama ang mga salitang umuuri nito o rito. Ang halimbawa dito, buong paksa ang pinag-usapan, ang ating mga bayani ay nagmahal sa bayan. So, bayani. So, buong paksa, ang ating mga bayani ay nagmahal sa bayan. Then, mayroon ding payak na paksa. Ito ay ang pinakamahalagang salita sa buong paksa. So, yung simple o payak na paksa. Once again, ito ang pinakamahalagang salita sa buong paksa. Then, ang paksa ay maaari ding payak or tambalan. Ito ay may dalawang payak na paksa. Alam naman na tambalan, di ba? So, ang paksa maaari din. Payak o tambalan. So, halimbawa, sina Quezon at Quirino ay naging pangulo ng ating bansa. Quezon at Quirino. So, tambalan. Okay? Ang mga aklat at pahayagan ay dapat basahin. Aklat at pahayagan. Dan, ang paaralan at tahanan ay magkatulong sa paghubog ng kaugalian ng kabataan.
paaralan at tahanan. Malinaw. Then may mga uri ang paksa. Paksang pangalan, paksang panghalip. So ang paksang pangalan, alam niyo kung anong pangalan, di ba? Halimbawa, sumusulat ng talambuhay ang pinuno. So pangalan is pinuno. Then naghihintay ng ulan ang mga magsasaka. So ang mga magsasaka. Then paksang panghalip naman. Alam niyo kung anong pronoun, anong panghalip? Sa Ingles ang is pronoun, di ba? So kami ay delegasyon ng Pilipinas. So kami ang panghalip din. Sila ay gumagawa ng mga sasakyan pang kalawakan. So sila ang paksang panghalip. Mayroon ding pang-uri. Alam din niyo kung anong pang-uri. Kaya the adjective sa Ingles. Hinahangaan ang mga matatalino. Pang-uri is matatalino. Dan kapuri-puri ang mga masisipag. So masisipag ang pang-uri. O paksang pang-uri. Then meron din paksang pang-abay, the adverb. Halimbawa, ang dito ay maghintay muna. So dito, ang doon ay pasulungin agad. So doon ang pang-abay. Then meron din paksang pandiwa. Alam natin ng pandiwa, di ba? Huwag mong gambalain ang nananalangin. Nananalangin is pandiwa. Mahusay ang mga namumuno. So namumuno is also pandiwa. Then paksang pawatas or batayan ng pandiwa. Halimbawa, hilig niya ang magtinda. So magtinda. Then kinalilibangan ko ang magbasa. So magbasa din yung paksa. Then alam natin ang panaguri. So once again, unang bahagi ng pangungusap ay ang paksa, then panaguri ang susunod. So ang panaguri ay bahagi ng pangungusap na nagbibigay kaalaman o impormasyon tungkol sa paksa. So once again, nagbibigay kaalaman ng impormasyon tungkol sa paksa. Then ang buong panaguri ay bahagi ng pangungusap na nagsasabi ng tungkol sa paksa na kasama pati ang mga salitang umuuri nito. So halimbawa, siya ay bumibigkas ng isang tula. So bumibigkas ng isang tula ay ang panaguri. Siya ang simuno. Tama. Dan ibang halimbawa, siya ay lumahok sa pabilisan ng pagtakbo. So lumahok sa pabilisan ng pagtakbo ay ang buong panaguri. So mayroon din tayong tinatawag na payak na panaguri. Ang payak na panaguri ay ang pinakamalang salita sa buong panaguri. Kalimitan ito ay pandiwa or verb. So yung payak na panaguri. May mga uri din ang panaguri. Panaguring pangalan, ang halimbawa nito, luntiang revolusyon, ang paksa ng pulong. Then, tungkol sa pagbabayad ng buwis, ang editorial ngayon. So, tungkol sa pagbabayad ng buwis, ang ng buwis, yun yung panaguri. Then, mayroon ding panaguring panghalip. Siya ang puno ng barangay. So, panghalip ay siya. Then, kayong mga kabalat namin ang aming inaasahan sa kilusang ito. So, kayong mga kabalat namin. So, yun yung panaguring panghalip. So, mayroon ding panaguring panguri. Halimbawa, malinamnam ang manggang hinog. Then, mainam sa kasalukuyan ang klima sa Pilipinas. So, mainam sa kasalukuyan. Then, nasa Banawe, ang mga salay-salay na taniman ng palay. So, yung rice terraces. So, nasa Banawe. Then, mayroon ding
panaguring pandiwa, halimbawa, nagsasaka siya. Okay, nagsasaka. Then nagsasaka sa gilid ng bundok ang mga ipugaw. So, nagsasaka sa gilid ng bundok. Yun yung panaguring pandiwa. So, mayroon ding panaguring pang-abay. Halimbawa, bukas ang alis sa mga turista. So, bukas. Dan ganito ang pagluluto ng paborito nitong ulam. So, ganito ang pang-abay. Dan panaguring pawatas. Halimbawa, nagbasa ng comics ang kinalilibangan ng lola. So, magbasa. Dan manggagamot ang naging trabaho niya sa nayon. So, manggagamot ay ang panaguring pawatas. So, yun yung dalawang uri ng bahagi ng pangungusap. Simuno or paksa at saka panaguri. So, malinaw yan, sabi ko na sa inyo, yun ay bahagi lamang ng balik-aral natin. Dan tuloy tayo sa ayos ng pangungusap na alam din ninyo ito. At kung anong pangungusap, alam din niyo yan. So sinasabi natin, ang pangungusap, very common definition since elementarya hanggang ngayon na nagme-major kayo ng Filipino. Ang pangungusap ay lipo ng mga salita na nagpapahayag ng buong diwa o kaisipan. So may dagdag pa yan. Pero ito yung very common na kahulugan ng pangungusap. Kung sa English pa, it is a word or group of words that expresses a complete thought. So, malinaw. So, alam na natin na ang pangungusap ay may dalawang bahagi, ang simuno at panaguri. Sa simuno, ang simuno ay ang paksa. Yung sabi natin kanina, ang pinag-uusapan sa pangungusap. So, alam na alam ninyo yan. Ang panaguri naman ay bahagi ng pangungusap na nagbibigay kaalaman o impormasyon tungkol sa paksa. So, sa ayos ng pangungusap, tingnan nyo ito. Ang pangungusap, maaari siyang karaniwan, maaring di karaniwang ayos. Okay? Sa karaniwang ayos, nauna ang panaguri, then sinusundan ng paksa. Sa di karaniwang ayos, nauna ang paksa, then panaguri. So kalimitan, ang alam natin dito tayo sa di karaniwan, di ba? Kasi parang mas madali kuha. Pero mayroon din karaniwang ayos. So tandaan natin itong karaniwang ayos ng pangungusap. Ulitin ko, ang karaniwang ayos, nauna ang panaguri, then paksa. Ang di karaniwan, paksa, then panaguri. So halimbawa, ano itong nasa drawing? Nagtatanim si tatay. O si tatay ay nagtatanim sa di karaniwan. Tama ba? Then, ano yan? Naglalaba si kuya. Then, anong ginawa ng bata? Nagdidilig ng mga halaman ang bata. So, ang bata ay nagdidilig or nagdidilig ang bata. So, maaring karaniwan, maaring di karaniwan. Ano yan? Nagluluto si nanay. O si nanay ay nagluluto. Pwedeng karaniwan, pwedeng di karaniwan. Sana malinaw yan sa inyo ha. So, sa ayos ang pangungusap, karaniwan at sa di karaniwan. Sa karaniwang ayos, ulitin natin, nauna ang panaguri kaysa simuno. Okay? Sa karaniwan, ulitin ko, naunang panaguri kaysa simuno. Sinabi ko na yun kanina. Halimbawa, sa karaniwan, watak-watak kami. So, panaguri na una, watak-watak. Then, simuno na uli. Then sa di karaniwan naman, ayon sa sinabi natin kanina, ay nauna ang paksa at gumagamit ng ay. Okay, so sa di karaniwan, gumagamit sa panandang ay. So nauna ang paksa.
So huwag kalimutan ha at huwag malito sa karaniwan at saka sa di karaniwan. Ako isa sa marami. So nauna ang ako na simuno or paksa at may pananda na ay isa sa marami. Now, tingnan natin ito. So, tukuyin ninyo kung karaniwan o di karaniwan ang ayos ng pangusap. Tingnan natin ha. Pwede itong assignment, submit ninyo, pwede din. Masiyahin ang mga Pilipino. Kayo nang sasagot yan ha? Karaniwan ba o di karaniwan? Yorme, pakikolekta sa 1/4. So, huwag kalimutan. Si Napoles at Gloria ay may kuto. Karaniwan o di karaniwan? Si Ann ay tumatakbo. Si Chef Boy Logro ay nagluluto. Si Miriam. So, huwag kalimutan yun ha. 2 points yun bawat isa. 1/4 care of Yorme. Okay? So, now we'll proceed. So, pupunta tayo. Tuloy tayo sa kayarian ng pangungusap. At saka ulitin ko, alam na din ninyo ito. Kasi, sabi ko, balik-aral lang natin ito from elementarya hanggang sa kasalukuyan. So, ano ay itong kayarian ng pangungusap? Mayroon tayong tinatawag na payak na pangungusap. Ito ay nagpapahayag na at o nagsasaad ng isang buong diwa o kaisipan. Yung the simple sentence. Ulitin ko, nagpapahayag at o nagsasaad ng isang buong diwa o kaisipan. Ang payak na paksa at payak na panaguri. Tingnan niyo ito. Mabuting tao ang nakatira sa bahay na iyan. So, payak na paksa at payak na panaguri. Mabuting tao ang nakatira sa bahay na yan. Dan sumunod na sila sa kanilang mga magulang sa London. So, halimbawa yon ang payak na paksa at may payak na panaguri. Then, mayroon ding payak na paksa at tambalang panaguri. So, usually, ulitin natin ang tambalan ay makikita natin yung pananda na at. I think that's po. Okay? Malinaw yan sa inyo. Si Rika ay sasayaw at aawit sa palatuntunan bukas. Sasayaw at aawit. Then talagang mapagkakatiwalaan at maaasahan. So makapagkakatiwalaan at maaasahan. Then meron naman tambalang paksa at payak na panaguri. So paksa naman yan tambalan. Sina Leia, Nena at Ben ay magkaklase noon. So, tambalang paksa. Sila Nena, Leia at Ben. Then, nakita ko ang ate at kuya mo kahapon. So, ate at kuya ay tambalang paksa. Meron namang tambalang paksa at tambalang panaguri. Sina Tina, Ana at Lucia ay nanood na sine at shopping. Okay? Dan ang aking kapatid at ako ay nagtatrabaho sa umaga at nag-aaral sa gabi sa darating na pasukan. Tambalang paksa, tambalang panaguri. Ulitin natin. Ang aking kapatid at ako. Okay? Then, ay nagtatrabaho at nag-aaral. Yun ang tambalang panaguri. Then, ang tambalang pangungusap, ito ay dalawang payak na pangungusap na pinag-ugnay ng pangatnig. So, dalawang payak na pangungusap na pinag-ugnay ng pangatnig.
Usually ang pangatig na at. Okay? Ang apo ay umaawit at ang lola at lolo ay na matamang nakikinig. So, at. Then, pinamerienda ko muna si aling maming habang hinihintay niya ang aking ina. Then, meron namang hugnayang pangungusap. Isang payak na pangusap at isang sugnay na di makapag-iisa at na pinag-uugnay ng pangatnig. At alam din ninyo ito? Halimbawa, maayos at masagana na ang pamumuhay ni Lilian at Billy dahil sila ay masipag at matyaga. So, yun yung halimbawa. Then we have the langkapang pangungusap. Ang pangungusap na ito ay tinatawag na tambalang hugnayan dahil binubuo ito ng tambalang pangungusap bilang punong sugnay at dalawa o higit pang katulong na sugnay. Okay? Naalala nyo, alam na alam din niyo ito. Halimbawa, nang dumating ako sa aming bahay, natutulog na ang mga kapatid ko at sina inay at itay naman ay nanonood ng palabas sa telebisyon habang hinihintay ang pagdating ko. So once again, yun yung tinatawag nating langkapang pangungusap. Sana na-review kayo sa mga pinagdaanan nyo noon. You can also review, you can check para mas lalo pang matutunan ninyo bilang mga Filipino major. So, God bless everyone. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Naway na-review kayo sa mga paksang ito. Bahagi, kayarian ng pangungusap. So, God bless everyone. Dalaygon ang Diyos.